Okay, hallelujah. Good morning. Good morning. Okay, so tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, kami po ay minsan pang nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito, tinipon niyo po kami sa inyong pong pag-ibig at kami naman po ay nagagalak talaga pumapasok sa inyong pong tahanan sapagkat alam po namin dito sa lugar na ito, matatagpuan po namin kayo at tunay na kayo ay Diyos na tapat na nangakong sa lugar na ilakda mo kayo po iparoroon upang pagpalain ang bawat isa. Kaya naman kami ay lubos ng maasa sa inyo pong kayang gawin sa aming mga buhay. Kami po ay nagtitiwala at nananampalataya sa inyo sapagkat ang aming Diyos na kilala, siya ay mabuti, siya ay tapat, siya ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Kaya narito po kami minsan pa umupo sa inyo pong paanan upang kami o Diyos ay mapagpala, mahamon at mapalakas sa inyo pong mga salita sapagkat ang mga salita mo o Diyos ay buhay at espiritu. Salamat o Diyos sapagkat malaya kayong mangungusap sa aking mga buhay sa umagang ito. Kaya narito po kami Diyos, hayaan niyo po ang mga bagay ng espiritual ay ganap po namin maunawaan. Biyayaan niyo po kami ng kaisipang katulad ng kay Kristo. Hinihiling din po namin na kaapus-pusan, kaaliwan ng banal na Espiritu. Kaya niyo po Diyos na kayo po ay malayang magpahayag sa amin ng lahat ng katotohanan ito at ganap po namin itong maunawaan sa gayon. Ito po ay maging pakinabang sa aming po pamumuhay bilang mga anak mo. Kaya po Diyos, sa umagang ito maghari po kayo. Salamat ng mga salita niyo tuloy na mabisa at makapangyarihan tulad ng tabak na magkabilang talim na tumatagos sa pinag-iwalay ng kalmo at Espiritu. At salamat o Diyos sapagkat masagana ang pagpapala mong hatid sa amin sa umaga pong ito. Napakabuti niyo po Diyos, wala po kayong katulad. Kayo po noon ngayon magpakailanman, na ito na binabalik sa inyong sampo na ito sa matabi sa pangalan ng aming pong Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Yung palakpak na may kasamang almusal na. Ayan. Kahit po parang may konting almusal. So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Una ay hihingi po tayo ng paumanhin sapagkat yung isa pong aircon ay uminit po yung saksakan niya so hindi kailangan po siya maipacheck. At nawa, ipanalangin natin wala pong matinding diferensya na saksakan lang ang problema lang sa gayon ay kaunti lang yung gagastusin natin para sa pagpapaayos ng ating aircon. At medyo yun nga, pinapakita na sa atin ang ating lugar na kailangan natin talaga na manampalataya ng malaki sa Panginoon. Sabihin natin na kailangan natin talaga ang Diyos sa iglesia nito. At alam naman natin ang Diyos natin, ito ang pinagtiwalaan natin siya. Hindi naman tayo pinapukulang sa lahat ng mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. So, sa umagang ito, last week ay tinalakay natin ang paksain ng Pentecostes na kinilala natin ito ay nagpahayag na ito ang magsisimula ng mga huling araw. At pagkatapos sa araw na ito ay ibinigay ng Ama, binigay ng Diyos ang kanyang pangako na isugo niya ang banal na Espiritu nang sa gayon ay matanggap ng bawat isa ang kapangyarihang nabubuhat sa Diyos. At ang kapangyarihan ito ay pinagkakaloob nang sa gayon tayo ay humayo from Jerusalem to Judea to Samaria and to the uttermost parts of the world. So, ibig sabihin lamang ito ay nagpapahayag na kaya dumarating ang kapangyarihan buhat sa banal na Espiritu ay upang ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos para sa marami pong mga tao na nangangailangan na makilala siya sapagat walang ibang daan na kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kinikilala natin na ang araw ng Pentecostes po ay araw na kung saan naging ganap ang pag-aani. The harvest is completed. Kaya sabi dito, doon sa araw ng first feast of first fruits, nagaganap po yung mga unang bunga. Yung mga unang anihin ay kanilang pinaani at pinagkakatiwala sa Panginoon at nalalaman nila na mayroong pang kasunod na mga darating na mga bunga na kanilang anihin at yun ay masaganang anihin at sa araw po ng Pentecostes ay ganap na ang kanilang mga pag-aani sa lahat ng mga pagpapala tinanggap nila buwan sa Panginoon. Kaya tayo ngayon, bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo tumitingin sa mga harvest, sa mga anihin na ipinagkakalaga sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos, hindi para sabihin ni Pastora palagi, seeking salvation, seeking and satisfaction. Kung matapos tayo ibaligtas, mauupo na lamang tayo at masasatisfy na tayo sa kung ano man nangyayari sa ating bagkus tayo ay tinawag ng Diyos
para ipamalita po natin ang mabuting ebanghelyo. Amen po ba? So, ang mabuting balita ng kaligtasan ay hindi dapat natin sinusolo. Dapat ito ay ipinapahayag natin sapagkat mayroong masaganang anigin na naghihintay at tayo ang mga manggagawa ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan, magkaroon tayo ng kalakasan ng kalooban, at magkaroon tayo ng kasiyagaan upang ipangaral ang mabuting ebanghelyo, dapat natin makita na ang salita ng Diyos ay mayroong puso. Dapat natin makilala na ang salita ng Diyos ay pumipitig para sa lahat ng mga tao. Kung ating iintindihin ang bawat talata, ang bawat kabanata, ang kabuuan ng aklat ng Biblia ay nagpapahayag ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Ipinapahayag ng bawat salita ng Diyos kung gaano niya nais na ang tao ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya at kung gaano nais ng Diyos na makilala siya ng lahat ng tao at kung gaano nais niya na ang lahat ng tao ay balikat sa kanilang mga pagkakasala. Nangyayari lamang ito kung magkakaroon tayo ng puso para sa mga nawawala. Kanino na natin kukunin yung pusong iyon? Kanino manggagaling yung pusong iyon? Siyempre, unang-una, yung pusong iyon ay nanggagaling sa ating Diyos Ama. Dapat natin pakinggan ang titig ng puso ng Diyos. Dapat natin pakinggan kung gaano pumipitig, kung gaano tumitibok, kung gaano kalakas, kalaki, at kalawak ang pagmamahal ng Diyos na iniuubo niya para sa lahat ng mga nawawala. Mahal tayo ng Diyos. Totoo yan. Tayong lahat na narito, tayong lahat ng mga naligtas sa biyaya ng Diyos, tayong mga nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, alam natin, natitiyak natin na mahal tayo ng Diyos. Pero hindi naman tayo, kundi lahat ng tao ay minamahal ng Diyos at pumipitig ang puso ng Diyos para sa lahat ng mga tao, maging sa mga nawawala. So, pagkukulan natin pansin ang paksang ito, the heart for the lost. Yung puso ng Diyos, yung pumipitig ng puso ng Diyos para sa mga nawawala. Tingnan natin ang ilang mga talata. Bago umalis ang ating Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng tagubilin sa kanyang mga disipulo. Nagbigay siya ng kanyang paalala. Nagbigay siya ng huling mga pagtuturo, mga pagtagubilin, mga pagbubutos na nais siyang maisakatuparan ng lahat ng mga kanyang mga disipulo. At ang sabi rito, therefore, go and make disciples of all nations. Sabi dito ng Panginoon sa Kristo. So bago umalis ang ating Panginoon, sabi niya, nagbili siya ngayon. Bago umalis, itong iniiwan ko sa inyo. Go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At sabi nyo, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always to the end of the age. Sabi dito, we have to go and make disciples. Go ye therefore and preach the gospel. Yun ang sabi naman sa King James Version. We have to go and preach the gospel. Kailangan natin humayo, kailangan natin lumakad, kailangan natin pumunta upang ipangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, we have to go. We have to preach the gospel. Ang sabi pa ng isang talata in Acts chapter 1 na pinag-aralan natin ganito nakaraan. Bago mismo umakyat muli ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang rightful place. At sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, the very last message na iniwan niya sa kanyang mga disipulo is this, but you will receive power. Power para saan? Saan magagaling? When the Holy Spirit comes upon you. Kapag bumaba sa inyong Banal na Espiritu, makakatanggap kayo ng kapangyarihan. At para sa inyong kapangyarihan yan? And you will be my witnesses. Ang kapangyarihan niyang ipagkakaroon sa inyo ng Banal na Espiritu ay upang gawin kayong aking mga saksi, aking mga witness. Sabi rito, telling people about me everywhere. Sasabihin niyo ako sa lahat ng mga tao, sa lahat ng lugar na kung saan kayo ay naroroon. Magsisimula kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ipapangaral niyo, ipapakilala niyo ako sa lahat ng mga tao. So yun ang kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Bago siya umalis, nagbigay siya ng Great Commission at bago siya lubusang umakyat muli sa kalangitan, ay nag-iwan siya ng kanyang pangako na sabi niya, bababa ang Banal na Espiritu sa inyo, nang sa gayon, maisakatuparan ninyo ang Great Commission.
So merong komisyon tayo at merong power, merong kapangyarihan ipinagkaloob sa atin upang magampanan natin ang trabaho ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pakinggan pa natin yung isa pa talata, sabi po ng 2 Timothy chapter 4. Nagbilin po si Pablo kay Timoteo na kanyang anak sa Panginoon. Nagbigay siya ng tagubilin at ito sabi niya sa verse 5. But you should keep a clear mind in every situation. Dapat magkaroon ka ng malinaw ng isipan. Ang sabi nyo sa King James Version, be sober. Maging sober ka, maging malinis palagi, malinaw palagi ang iyong kaisipan sa lahat ng mga sitwasyon. Don't be afraid of suffering for the Lord. Huwag kang matatakot na ikaw ay magdurusa, maaaring magdusa, alang-alang sa Panginoon, maaari tayong dumaan ng mga paghihirap, maaari tayong dumaan ng mga persecutions, pero huwag kang matatakot kung yan ay para sa Panginoon. At sabi rito, yung pinaka-verse dito, sabi rito, work at telling others the good news. Ulitin nga muna natin, work at telling others the good news. Sa King James Version po, ang sabi po ay, do the work of an evangelist. So, si Timoteo, which is we know na inilagang pastor po ng lokal na iglesia na pinagpagtalagahan sa kanya ni Apostol Pablo. So sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ikaw ang pastor sa iglesia ito. Ikaw ang magiging tagapanguna ng iglesia ito. Ikaw ang magiging tagapag-alaga ng mga kaluluwa sa mga taong narito. Pero kasama noon, ang utos ni Pablo kay Timoteo ay do the work of an evangelist. So, hindi porket pastor ka, hindi ka na pwedeng mag-ebanghelyo. Dapat ang trabaho ng bawat isa natin, matuto tayong magpahayag ng ebanghelyo ni Kristo. We have to do the work of an evangelist. You don't have to be an evangelist. Hindi mo kailangan kawagin ka ng Diyos para maging evangelista. Hindi mo kailangan yung calling ng Lord to be an evangelist. You just have to do the work. Iba yun, yung ginagawa mo yung trabaho at tinalaga ka para sa trabaho ito. Pwede natin gawin ng isang trabaho kahit hindi ito nakatalaga para sa'yo, tama ba? Halimbawa, ipagpalagay natin, ganito. Ako po, si Pastor Ruben, ay panganay din po sa amin po 4 na magkakapatid. Isang lalaki, ako po yon, at meron ako kapatid na 3 babae. Sa panahon na maliliit pa kami, kapag naiiwan kami, ako ang tumatayong nanay at tatay kung kinakailangan. Dahil ako yung panganay, tatrabahuhin ko yung posisyon na pagiging nanay at tatay para sa aking mga kapatid kasi ako yung panganay. Hindi ako ang tatay. Hindi rin ako ang nanay. Ako ang kuya. Pero kapag wala ang nanay, kapag wala ang tatay, dahil ako ang panganay, tatrabahuhin ko ang trabaho ng nanay at ng tatay. I don't have to be a father. I don't have to be a mother. I have to do the work of a father and a mother. Kasi wala sila roon. Tama po ba? So sabi nga ni Pablo rito, hindi ka nga evangelista, pero pastor ka. And you have to do the work of an evangelist. Tayong lahat din. Maaaring hindi tayo pastor. Maaaring hindi tayo mga evangelista. Maaaring mga simpleng manggagawa tayo at meron tayong ginagampanan kung ano man para sa Panginoon. O maaaring tayo ay miyembro lamang ng iglesia ito. Pero kahit ano pa man ang kalalagayan natin, ang paalala sa atin ay ganito. We have to do the work of an evangelist. Kailangan natin ang mga labing ito ay mamutawig dito yung mga salita ng buhay na nagpapahayag sa lahat ng mga tao na mahal po sila ng Diyos. Kaya paalalahanan po natin yung katabi natin, sabihin natin sa katabi natin, do the work of an evangelist. Alam mo yung mga baliw, nagsasalita po yan sa hangin, walang kinakausap. Alam mo ba? Nakakita na kayo ng baliw, di ba? Yung kinakausap, hangin. So pag sinabi ko, kausapin nyo katabi nyo, huwag hangin. So yung katabi nyo talaga, pakisabi naman sa katabi mo na hindi ka nagbabaliw, na sabihin mo sa kanya, do the work of an evangelist. Yan. Sabi nito sa NLT Translation, New Living Translation, work at telling others the good news. Mas maganda, di ba? Mas malinaw. Work at telling others the good news. Kasi, and fully carry out the means God has given you. Kaya nga, in Luke chapter 19, sa lahat ng mga talatang
binasa natin kanina, ay napapaalalahanan tayo kung bakit napunta rito ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi rito? For the Son of Man came, for what? To seek and to save the lost. Kaya bumaba si Jesus. Kaya si Jesus ay katawang tao, nabuhay sa piling ng mga tao. Kaya siya bumaba sa mundong ito. Kaya yung Diyos ay nagkatawang tao, nabuhay sa piling ng mga tao, at alam niyang mamamatay siya sa kamay ng mga makasalanan, ay para gawin ang bagay nito. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Pumunta siya dito para hanapin at iligtas. Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya dito pa lamang sa mga talatang ito, napapaalalahanan na tayo. Ipinapakita na sa atin na napakalaki ng puso ng Diyos para sa lahat ng mga nawawala. Isipin natin to, di ba? Yung Diyos, bumaba sa kalangitan, bumaba siya sa kanyang trono, iniwan ang kagandahan ng kalangitan, iniwan ang karangyaan, iniwan ang ginhawaan ng kalangitan, at mabuhay sa piling ng mga tao, nang sa gayon, hanapin at iligtas ang mga nawawala. So, ang laking pag-ibig nun, ang laking puso nun, para gawin niya yun sa lahat ng mga tao. Kaya nang pag-aralan natin, focus natin ang ating masarili, the heart or the lost. Tingnan ninyo ito, illustration na ito, na madalas ay pinapahayag sa atin. Itong ilustrasyon pong ito ay madalas na ginagamit. Ito po ang tao. Ito po ang panig ng tao. At ito naman po ang panig ng Diyos. Sa pagitan po ng panig ng tao at sa panig ng Diyos ay meron pong isang napakalawak na bangin na hindi magawa ng taong pumunta doon sa panig ng Diyos, sapagkat merong napakalaking bangin na sa pagitan ng tao at ng Diyos. At yan ay ang kasalanan. Amen. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Kaya ang tao ay nasa panig na ito, at ang Diyos ay nasa panig na ito, at itong sa lugar na ito, kitnang ito ay ang bangin ng kasalanan, kaya hindi magawa ng tao makaparoon sa Diyos. Sinikap ng tao sa pamamagitan ng reliyon pumunta sa Diyos, pero hindi nagawa ng reliyon na abutin yung panig ng Diyos. Sinikap ng tao sa pamamagitan ng simbahan, gawin na makarating siya sa panig ng Diyos, pero hindi rin kayang gawin ang bagay na yun. Sa pamamagitan ng gawa, hindi rin po pwede, kasi walang maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves, lest any man should boast. Ang sabi ng mga talata ron, water baptism, hindi rin kaya iligtas ang tao. Hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng mga bagay nito na itawid ang tao mula sa lugar na ito, lampasan ng bangin ng kasalanan, at itawid matungo sa piling ng Diyos. Hindi nagawa ng lahat ng bagay na ito. Pero tanging ang ating Panginoong Jesucristo, nagawa niyang lagyan ng tulay yung bangin ng kasalanan. Na mula sa panig ng tao, magkakaroon na tayo ng kalayaang pumunta sa panig ng Diyos dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang naging tulay. Si Jesus ang naging daan upang ang tao ay makalapit patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng krus, ginawa ni Jesus na pagkasunduin. Ginawa ni Jesus na bigyan ng kapayapaan ang Diyos at ang tao at mapag-isa. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagagawa niya ito ngayong lagyan ng tulay yung bangin ng kasalanan at magagawa ng taong makalalapit sa Diyos. Ang layo, Ang layo noong sitwasyong ito, buhat dito sa sitwasyong ito. Ipinapakita lamang ito na talagang kailangan natin ng ating Panginoong Jesus. Wala nang ibang daan, kaya nasabi in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang ibang makaparorong sama sa maliban sa pamamagitan ko. Kaya dapat natin maalala na ito sa ginawa ni Jesus. Itong ginawa ng ating Panginoong Jesus, binigyan tayo ng kalayaan, binigyan tayo ng pagkakataon upang ang tao ay makaparoon sa panig ng Diyos. Ano nga ba yung puso ng Diyos para sa mga nawawala? Una, syempre, yung pintig ng pag-ibig. Yung tibok ng pagmamahal.
Yung pintig ng pumipintig ang puso ng Diyos para sa mga nawawala dahil minamahal niya ang lahat ng tao. Ano po ba numbers ang gagamitin natin dito? Kundi yung sinasabi sa For God so loved the world. And I'm going to read from the Unity Translation. Mas maganda yung sabi sa Unity Translation, sabi, For God loved the world so much. Grabe, no? Sabi ng salita ng Diyos, For God loved the world so much. Diba? Grabe ang tingting. Pinagdiinan talaga yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig daw ng Diyos, so much! Sobra-sobra, ang laki-laking pag-ibig na ibinigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya sabi dito, that He gave His one and only Son. Dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga tao, ay ginawa niya ngayong ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ngayon ang kanyang bugtong na anak. Tapos sabi dito, so that anyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Nang sa gayon, sino man daw sasampalataya kay Jesus, sino man daw mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sasampalataya ano? Sampalatayanan natin kung sino siya, na siya ay Diyos. Sampalatayanan natin kung sino siya, na si Jesus ay Diyos. At sampalatayanan natin kung ano ang ginawa niya para sa atin. At ano yun? Napako siya sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nagtigis ng kanyang dugo, nagbuwis ng kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. At kung sasampalatayan natin kung sino siya, at kung sasampalatayan natin kung ano ang ginawa niya para sa atin, ang sabi po ng pangako ng mga talata, hindi po tayo mapapahamak. Hindi tayo mapaparusahan. We will not perish. At ano yun? Yung pagkahiwalay sa piling ng Diyos na magpausa walang hanggan. Yung pagkahulog ng tao patungo doon sa kapahamakan. Sabi na hindi ka mapapahamak. Bagkus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang gandang benepisyo, di ba? Ang gandang benepisyo na kung sasampalataya ka kay Jesus, hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. Walang napapahamak na tao kung sasampalataya siya kay Jesucristo. Bagkus ang tatamuhin mo, ang tatamuhin natin, ay buhay na walang hanggan. Grabe, sobrang blessing bigat. Diba? Ito ang pinakapuso ng Biblia. Ito ang pinakapuso ng mga salita ng Diyos. Magbuhat sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag. Ang itinipintik ng Biblia ay itong talatang ito, that for God so loved the world. He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Pero hindi nyo natapos yun. Ang sabi ng 17, for God sent His Son into the world, not to judge the world. God sent His Son into the world. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, hindi para hatulan tayo, kundi sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng anak, iligtas tayo. Isipin natin kung ipinadala ang anak sa unang pagkakataon na tayo ay kanyang hatulan, walang maliligtas. Lahat mapapahamak. Lahat hindi makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang ganda ng plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ipapadala ko ang anak ko hindi para hatulan ang lahat ng tao. Sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran, sa kanyang kaluwalhatian, walang papasa. Hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay tatanggap ng kaparusahan ng kamatayan. At sabi po ng Roma, Kabanatang 6, talata 33, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sino yung nakanuha ng pagkakasala? Ang sabi ng Roma, Kabanatang 3, talatang 10, ang sabi po roon, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kung lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, nangangahulugan lahat ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ay tatanggap ng kabayaran ng kasalanan. Lahat ay tatanggap ng kamatayan. Pero ang buti ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak hindi para hatulan tayo, kundi para tayo ay kanyang iligtas. Kundi tayo ay para kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang mabuting plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sa ating ngayon na nakararanas sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo tumitingin
sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakararaan. At tinitingnan natin, sinasampalatayanan natin siya, na siya ay Diyos. Siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. At tayo ngayon ay nakatitiyak na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga, yung puso ng Diyos sa lahat ng tao ay nagtitipok ng pag-ibig para sa bawat isa. Mahal ng Diyos sa lahat ng tao, wala siyang pinipili. Babae, lalaki, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At sinasabi niya, mahal ko lahat ng tao. Hindi importante sa kanya kung anong relihiyon. Kasi religion can save man. Ang relihiyon hindi kaya itawid patungo sa bangin na ito na mula sa palitin pagkarating tayo sa Diyos. Tanging si Jesucristo lamang ang merong kakayanan upang tayo ay akayin palapit sa Ama. Tanging si Jesucristo lamang ang merong kapangyarihan upang tayo ay ibalik sa piling ng Diyos. Kaya dapat tayong maalala natin, ang puso ng Diyos para sa lahat ng nawawala ay pag-ibig. Pumipintig ito ng pag-ibig. Tumitipok ito ng pagmamahal para sa lahat ng mga nawawala. Sige pa natin isang ilustrasyon. If we're going to read the book of Matthew chapter 9, focus na tayo sa verse na ito na verse 35. Ang sabi po ng verse 35, Jesus traveled through all the towns and villages of that area. So, Jesus doing the ministry. Si Jesus naglalakbay. Si Jesus nililibot ang buong lugar at gumagawa ng mga bagay nito. Ano na yun? Teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. Galing, ano? Ang trabaho ni Jesus ito, magturo sa mga sinagoga. At kasama sa kanyang pagtuturo, i-announce, ibalita. Diba? Announcement nga eh. Ibalita, sabihin sa mga tao. Announcement! Announcement! Sabi ni Jesus. Announcement! Pakinggan niyo itong announcement na napaka-importanteng announcement. Napaka-importanteng paalala. Ano yun? Yung good news about the kingdom. Mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Pakinggan niyo ito. Ito ang mabuting balita. Na mahal kayo ng Diyos. Sabi nito, and He healed every kind of diseases and illnesses. Kasama sa kanyang ginawa pang ministeryo ay pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit at mga may karamdaman. Then sabi nito, verse 36, when He saw the crowds, sabi ron, He had compassion over them. Sabi ron, nung makita niya lahat ng mga taong ito, nakita niya yung mga sakit, nakita niya yung mga may karamdaman, nakita niya yung mga tao na nauuhaw sa mga turo at aral ng Diyos. Nakita niya itong mga taong ito na sila ay kailangan nilang mapakinggan yung balita ng mabuting gagawin ng Diyos para sa lahat ng tao. Sabi niya dito, when He saw the crowds, He had compassion on them. Nagkaroon ng kahabagan ng Diyos. Nagkaroon ng matinding pagmamahal ang Diyos para sa lahat ng mga tao nito. So we see, yung puso ng Diyos para sa mga tao ay pagmamahal because they were confused and helpless. Anong katulad daw? Like sheep without a shepherd. Ang mga tao ay mga naliligaw, ang mga tao ay nalilito, ang mga tao ay walang magawa. Ang katulad daw nila, para silang mga tumpa na walang mga pastor. Mga tupang walang pastor. So, pinapahayag ito very clearly that the heart of God for the lost people is compassion. It's about love. Kaya sabi pa ng verse 37, kaya sabi nito, He said to His disciples, so makita niya lahat ng mga tao ito. Kinausap niya ngayon kanyang mga disipulo. At sabi niya sa kanyang mga disipulo, the harvest is great, but the workers are few. Ang dami ng aanihin, kakaunti ang mga manggagawa, kakaunti ang mag-aani. Ba? Kapag ang dami-dami nung aanihin, tapos kakaunti ang mag-aani, ano mangyayari? Matagal ang pag-aani. At kung matagal ang pag-aani, baka yung iba mabulok na bago pa ma-aani. Diba? So, the possibility is there. Ang sabi ngayon dito, the harvest is great, ang dami-dami! Ito na yung mga aanihin, sobrang dami. But the workers are few. Ang konti-konti ng mga mag-aani. Kaya sabi ngayon, so pray to the Lord. Manalangin tayo sa Diyos na ano, who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers
into His field. Ano na gagawin natin? Manalangin tayo sa Diyos. The Lord, you're in charge of the harvest. Kayo po ang taskmaster. Kayo po ang boss para sa field na ito. Para sa, ano ba tawag sa field sa Tagalog? Bukid na ito. Sa mga aanihin na ito, kayo po ang may-ari. Kaya tumili po kami na nawa kayo po ay magpadala ng mga manggagawa na aani sa lahat ng mga anihin na ito. Now, samahan niyo ako sa talk na ito. Samahan niyo po ako. Be reminded, please be reminded. Maalala po natin ang katotohanan ito. That the harvest is not ours. Yung anihin po ay hindi atin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na dahil sa akin, itong taong ito na born again. Dahil sa akin, itong taong ito nakatanggap ng kaligtasan. No! Deceive tayo. The harvest is of the Lord. Ang lahat ng anihin ay sa Diyos, hindi sa akin, hindi sa atin. Hindi sa kapangyarihan at kakayanan natin na ang sino mang tao ay makalalampit sa Diyos. Maaaring gamitin tayo ng Diyos upang anihin ang isang anihin, pero hindi tayo ang may-ari ng kung anuman ang aanihin natin. It's of the Lord. Siya ang may-ari. He is in charge of the harvest. Kaya kahit anuman ang maaani natin, kahit anumang sino man yan ay sa Panginoon. He is in charge of the harvest. At kung tayo ay magkakaroon ng kakayanan at magkakaroon tayo ng karapatan at kung tayo ay magkakaroon ng oportunidad para tayo ay magamit para sa taong ito upang bahagi na natin, it's because niloob ng Diyos na magamit tayo para sa taong ito. Hindi again sa atin. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa akin kaya ka na born again. Hindi dahil sa akin kaya ka naligtas. Ipinahintulot lamang ng Diyos na magamit ako sa buhay mo para makilala mo si Jesus Cristo. So, sa lahat-lahat na ito, hindi naman pala tayo. Hindi ako. Hindi kung sino pa man. Wala sa kapangyarihan natin, wala sa kakayanan natin. Sa atin lamang yung kahandaan at yung kagustuhan na Lord, sige, ipadala mo po ako at handa po akong magpagamit para sa iyo. Yun ang ginawa ni Isaiah. If we're going to read the book of Isaiah chapter 6, ang sabi ng Lord, sino ipapadala ko? Ang sabi ni Isaiah, Lord, here am I, send me. Yun lamang ang sabi. Pero hindi si Isaiah yung dahilan na ginusto ko kasi kaya nangyari ito. Hindi. Ginusto ng Diyos, niloob ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay na ito. Kaya, tignan natin ito. Let's pause for a while. Kung gagamitin ka ng Diyos para sa tao ito, you have to look at it that God has given you the opportunity. Isang oportunidad na ibinigay sa iyo ng Diyos upang iabot sa tao ito na mahal niya siya. Binigyan ka ng bukas na pintuan ng Diyos nang sa gayon, ikaw ay makapasok at ikaw ay magamit ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang mabuting balita. Ang tanging gagawin mo ay ibuka ang bibig, sabihin ang kabutihan ng Diyos at ipahayag sa tao iyon na mahal siya ng Diyos. So it's not about me. Kaya hindi ko pwedeng ipagmalaki kahit na mapatanggap ko 1,000, mapatanggap ko 1,000,000, mapatanggap ko bilyong tao. Nagawa ko sa isang okasyon, 1,000,000,000 tao. Ang daming tao nun. Kailangan ko na naka-flash sa mga kung saan sa mga internet screen, sa mga internet, sa TV, sabay-sabay, simulcast, di ba? Sabay-sabay yun para makatanggap ang 1,000,000 tao. But again, sa lahat ng bagay na yon, hindi pa rin ako. Ipinahintulot lamang ng Diyos na magamit ang buhay ko para sabihin sa mga tao iyon, mahal sila ng Diyos. So, kung makikita natin ganoon, wow, opportunity pala to. Hindi naman pala ako. Wala akong kapangyarihan, wala akong kakayanan, pero inalaw ni God na magkaroon ng opportunity para sabihin mo sa taong ito, mahal sila ng Diyos. Dapat ipagpasalamat natin. Dapat matuwa tayo, Lord, thank you for giving me the chance. Thank you for allowing me to be used by you. Salamat kasi yung pagmamahal na inukol mo sa akin, magagawa ko ngayon sabihin din sa kanila na mahal niyo din po sila. So, let's understand this. Ang laki ng pag-ibig ng Diyos,
Ang laki ng puso ng Diyos, ang laki ng pagmamahal ng Diyos ay pinibigay niya sa lahat ng tao. And every opportunity that is given us, tignan natin ito that He is the Lord of the harvest at tayo yung kanyang workers na sinusugo niya. Sige, punta ka dito, punta ka doon, punta ka dito, punta ka doon, anihin mo yan kasi akin yan at dali mo sila doon sa kabad ko. Manggagawa lang po tayo. Ginagamit lang po tayo ng Diyos upang mangyari yung kanyang kalooban. It's not about me. It's not about you. It's not about us. It's always of the Lord. Siya ang may-ari ng lahat ng alihim ito. Amen po ba? Amen. So kung nakikita natin, uy, sa Lord pala lahat ito eh. Dapat pahalagahan natin. Dapat pahalagahan natin na lahat ng ito pang-aari ng Diyos. So dapat pahalagahan ko ito. Kasi para sa Panginoon ito eh. Para sa Diyos ito. So our heart should beat with love. Okay? Number 2. The second heartbeat of the Lord is joy. Yung laman ng puso ng Diyos, hindi lamang pag-ibig para sa mga nawawala. Ang laman din ng puso ng Diyos, punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng pag-ibig para sa lahat ng mga nawawala. Now, if you want, kung meron kayong pagkakataon, kung meron tayong panahon, open your Bible sa aklat ng Luke chapter 15 and you're going to find tatlong sunod-sunod na talinhaga about the lost. Tatlong sunod-sunod na mga talinhaga patungkol sa mga nawawala. Yung unang nawawala ay tungkol sa isang salapi, sa 10 coins, 10 coins. Meron daw pag-aari ang isang tao ng 10 pera. At pagkatapos, napakalaga sa kanya yung 10 perang iyon. Okay, mga gintong salapi. Yung isa ay nawala. So, ang ginawa niya ngayon, yung siyam ay itinabi niya, pagkatapos ay hinalugog niya yung buong bahay, at pagkatapos ay sinigap niya talagang hanapin, gumamit siya ng ilawan, hanggang sa matagpuan niya yung kanyang isang salapi na nawawala. At nung makita niya yung isang salaping nawawala, ang ginawa niya, ipinagsigawan niya sa kanyang mga kapitbahayan, ang saya-saya ko! Kasi yung pera na nawawala ay nakita ko na ngayon. Maghihati kayo sa akin, kagalakan. Sabi niya, join with me in my happiness. Sabi nito, magsaya kayo sa akin kaligayahang nadarama ngayon. Now, tingnan na dito, yung pera, yung salapi, walang kakayanan, wala siyang kapangyarihan na yung sarili niya ay maipakita niya, maipresent niya. Kailangan talagang may maghanap sa kanya para matagpuan siya, tama? Ang pera ay hindi kumupulong mag-isa para ipakita, oh, andito ako, nakita mo lang ako. Hindi. Ito po, tawag ito, ito pong remote control doon sa PowerPoint po natin. Last Sunday, hindi po siya matagpuan. Noong nakarang linggo, hindi po namin mahanap, sinalugpugog po namin yung buong simbahan, mula doon sa likod, hanggang dito sa harap. Halos itaog namin, kumbaga, symbolically na, kaya naman itaog, talagang hinalugpog po namin. Nagtulong-tulong po kami sa paghahanap, ako, yung mga boys, hanap asan yung ano, hindi po talaga nakita. Alam niyo naman yung kasabihan, kapag hinahanap, hindi makita, kung kailan hindi hinahanap, tsaka naman siya natanghaguan, yun. Naranasan niyo ba yun? Kung kailan mo hinahanap, tsaka hindi mo makita. Kung kailan mo hindi kailangan, hindi mo siya hinahanap, tsaka, ito lang pala eh. Ito pala eh. So kagabi, na hindi sinasadya pagkakataon, nadampot at nakita siya habang napapractice sila rito, nadampot ni Ariel. O yan yung hinahanap ni Pastor na nakaraan dito ah. Kaya nakakita na siya. Actually, kanina umaga, iniisip ko baka isa sa mga suot ko jacket na isok-sok ko, kaya kanina kinakapa ko lahat ng jacket ko. Nung sinakita ko ng asawa ko, sabi, ano nahanap mo dyan? Sabi ko yung remote control, ay nakita na kagabi, hindi sinasadya natagpuan. Pero sa kanya sarili, hindi siya pwede magpakita ng ayon sa kagustuhan niya. Matatagpuan siya ng tao humahanap sa kanya. Makikita siya ng isang tao, sinasadya man o hindi sinasadya. Pero kailangan mayroong maghanap sa kanya. Kailangan may makikita sa kanya. Walang kakayanan nito para gumulong mag-isa at i-present ang kanyang sarili. And that is the same with the coin.
Wala siyang kapangyarihan para ipakita niya ang kanyang sarili. And that is the same with the sinners. Yung isang makasalanan, hindi niya kaya yung sarili niya iligtas. Hindi niya kaya na ipakita yung sarili niya na mapupunta sa kaliwanagan at magkaroon siya na matakbuhan siya. Kailangan mayroong mag-alap sa kanya. At ang sabi ng talata natin kanina, the Son of Man came to seek and to save the lost. Napunta rito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya nasabi roon ng verse, Luke 15, in the same way, sabi roon, tungkol sa koy nito, tungkol lang sa koy, katulad din daw sa koy, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Ang sabi nito, sa wikang Tagalog ang ginamit doon, libo-libong anghel sa kalangitan ang naglulundagan at nagsasaya kapag ang isang tao ay nanumbalik loob sa Diyos. Grabe! Napupuno ng kaligayahan ng kalangitan kapag ang tao ay tumatalikod sa kanyang kasalanan at bumabalik, nanunumbalik loob patungo sa Diyos. Nagkakaroon ng celebration sa langit bigla. Pagtanggap ng isang tao, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aming buhay. Wow! Yung langit din biglang nagkaroon ng party. Woo! Sabi yung angels, let's party! Grabe, mundagan yung mga angels. Ang saya-saya nila. Nung araw na tanggapin mo si Jesus, nung araw na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas sa iyong buhay, naglulundagan lahat ng anghel sa langit. Nagse-celebrate dahil sa iyo. Ang laki-laki ng kaligtas. Ang laki-laki ng kagalakan nila. Again, pagkatapos nun pinakita naman, meron daw isang pastol na merong 100 tupa. Ang nangyari ngayon, yung isang tupa niya nawala. Kaya ang ginawa niya ngayon, iniwan yung 79 na tupa at pagkatapos hinanap niya yung isang nawawala. Iniwan yung 79. Pagkatapos, hahanapin niya yung isang nawawala. Now, alam natin in a sense, bakit ko iiwan? Meron naman ako 99. Bahala na siya, nawala siya hindi naman kawalan sa akin Hindi naman kawalan sa akin yung isa. Meron pa naman ako 99, no? Ang ginawa ng pastol, iniwan niya kanyang siyam, definitely merong mangangalaga ron, pero siya iniwan tagapagbantay sa kanyang siyam na hindi nawawala. At ginawa niya, hinanap niya yung isang nawawala. Pinagtsagaan ng Lord, na nagtsagaan ng pastol, hanapin yung isang nawawala. Now, for the second time now, ginamit yung illustration about the sheep na nawawala. Alam niyo po ba that ang mga tupa is the dumbest pig. Hindi masyadong matalinong hayop ang tupa. Ang tupa ang isa sa hayop na, sabi na nga natin, pinakabobo. Yun. Pinakabobo. Sa lahat ng mga hayop. Yun daw ang tupa. Ang mga tupa, wala silang kapangyarihan, wala silang kakayanan na iligtas nila ang kanilang mga sarili. Ang tendency ng mga tupa is always to get lost. Yan ang trabaho ng tupa. Ang mga tupa lagi na lang mawawala. Ang tendency niya maligaw. Yun ang trabaho ng isang, trabaho ng isang tupa. Palaging naliligaw, palaging nawawala, palaging nahihiwalay sa kanyang kawan. Yun ang palaging trabaho ng isang tupa. Nakababalik lamang yung tupa muli sa kanyang kawan kapag naririnig niya yung tinig ng kanyang pastol. Pag sumigaw na yung pastol, mga tupa, magbabalik ka na yun. Lalapit na sa kanya. Yun ang kaya gawin ng mga tupa. Pakinggan yung tinig ng kanilang pastol. Na pag may ibang pastol na tumatawag sa kanila, hindi sila lalapit kasi hindi nila kilala yun. Lalapit lang ang mga tupa doon sa kilala nilang tinig. Now, ang mga tupa, hindi sila makalalapit doon sa tinig ng kanilang pastol kapag sila ay may sakit. At ang nangyayari ngayon kapag sila ay mayroong sakit, sila ay doon na lang, ihiga na lang at
mamamatay na lang doon sa kanilang kinalulugaran. Kaya kailangan merong isang pastor na lalapit sa kanila, kakargahin sila, aalagaan sila, dadalhin sila patungo doon sa kaligtasan. Kasi ang mga tupa, ganun na kalalagay. Pag may sakit, iniinda na nila, doon na lang sila, ayaw nang umalis, hindi nagagalaw, mamamatay na lang sila sa ganung kalalagayan. In fact, kaya ang sabi niya, if you're going to remember Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Kasi kailangan ng isang pastor na dalhin sila doon sa pastulan na sariwa. Bakit? Kasi ang mga tupa, dahil nga hindi sila ganoong katatalino, lahat ng damo kakainin nila. Na kung yung damong iyon ay lason, kakainin niya pa rin yun kasi lahat lamang kakainin niya. Kain lang ng kain, kahit lason yun, mamamatay siya. Kaya gagawin ng pastor, maupo na siya roon, tatanggalin na lahat ng lason, at saka niya dadalhin yung kanyang tupa. Grabe yung ginagawa ng isang pastor. You make it to lie down in green pastures and you lead it to beside still waters. Payapang batisan. Bakit? Ang mga tupa, lumulobo yan, di ba? Yung kanilang wool, yung kanilang ang tawag doon, yung buhok, yung balbon nila, lumalaban yan. Kapag nabasa ng tubig yan, bumibigat yan. At kapag bumigat yan, hindi na nagagawa ng tupa na muling makalakad. Kaya gagawin yan, pupupo na lang doon, malulunod, mamamatay. Talino talaga ng mga tupa, di ba? Ganun na sila. So hindi ko na kaya eh. Hindi ko kaya yung ang bigat eh. O, dito lang ako, tapos malunod, tapos mamatay. Yun lang ang trabaho nila. Kaya kailangan ng pastol. Gagawin ng pastol, kakargahin yung tupa, ilalagay doon sa tuyo para maligtas yung kanyang tupa. At hindi nila ginagawa, the Lord is our shepherd. Ginawa ng shepherd, iniwan niyo siya maligtas.